Narito ang buod ng press conference ni Vice President Sara Duterte na ginanap sa Office of the Vice President, OVP, sa Mandaluyong City noong Miyerkules. Wala akong ginawang mali at handa akong sagutin ang anumang katanungan sa Korte Suprema kung kinakailangan. Ipinaliwanag din ng VP Sara Duterte ang pagbisita niya kay ex-VP Leni Robredo. Ito nga ay kasama sa listahan ng mga gagawin niya bilang VP ng bansa. Ana niyang nabisita ang ilan sa mga ex-Vice President, katulad na lamang ni ex-Vice President Estrada at Arroyo. Ipinahayag ni VP Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa kanyang posisyon sa kabila ng mga panawagan mula sa ilang mambabatas. Binanggit niya na siya ay nananatiling tapat sa 32 milyong Pilipino na bumoto sa kanya at hindi sa ilang tao lamang one. Dagdag pa niya, handa siyang ipagtanggol ang kanyang opisina laban sa mga alegasyon at kontrobersya na ibinabato sa kanya. Actually, minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope for the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, diba, sa iba't ibang lugar na bansa. Sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. Bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako, kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack
the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao. It was more on personal conversation lang yung nangyari. Not in political. Siguro no, as she's more senior than me kasi nauna siyang maging Vice President sa akin. Kung meron mang dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Lenny yun kasi bahay niya yun and siya yung binisita. So, napaka-assuming ko naman kung ako yung magkukwento. Ako na nga yung bisita, ako pa yung madaldal. So kung si Vice President Lenny Robredo ay walang sinasabi, respetuhin natin kung ano yung gusto niya. More on personal. Same answer yung kanina. Next question. Lance? Magka-alyansa in the future because of that meeting. Pero kayo po ba, bukas po ba kayo na in the future ay makipag-alyansa sa politika with former VP Robredo? Hindi yan yung nasagot ko, no? Pero nasagot ko na yung question about political alliances noong araw na umalis ako sa Department of Education. Sabi ko doon, inimbita ako ni President Marcos na sumama sa kanila. Inimbita din ako ni former President Duterte na sumama din sa kanila. And right now, hindi ako, ang sinasabi ko nga noon, I'm single and ready to mingle. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin at ipagtanggol ang Office of the Vice President. So nandun tayo sa protect the Office of the Vice President na isa sa mga, of course, duties ng Vice President. Next question, Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, still on this topic, mayroon pong ibang mga political analysts who are saying that who are accusing you of using your visit to Naga as a diversionary tactic, allegedly, doon sa mga intrigues sa inyo sa House of Representatives, particularly the budget hearing. Your defense to this, ma'am? Unang-una, ang diversionary tactic, walk the dog nga sinabi ko noon na ginagawa is yung pag-atake sa akin. Nakita nyo, wala na tayong pinag-uusapan patungkol sa bansa, kundi si Sara Duterte. At hindi na natin napapag-usapan ang kahirapan, ang kagutuman, ang kawalan ng internet, walang internet connectivity sa iba't ibang lugar, kuryente na mahal, kuryente na hindi reliable ang supply. Ang daming problema ng bansang ito. Pero hindi na pag-usapan dahil pinapag-usapan natin si Inday Sara Duterte. Pero wala namang problema sa akin yon. Kaya ko naman sagutin yan lahat kasi alam ko naman wala akong ginawang mali. So kahit ano pang itapon nila, masasagot ko yan. So hindi ko na sila actually maintindihan. Pumupunta ako doon sa kanila, nagagalit sila. Pag pumupunta ako sa ibang lugar para kausapin ng mga tao, nagagalit sila. Yan yung sinabi ko kagabi doon sa bahay namin. Hindi ko na maintindihan. Galit sila sa lahat ng ginagawa ko. Kausapin ko yung multi-sectoral groups, nagagalit sila, diversionary tactic. Hindi ko naman inimbento yung fiesta ng Peña Francia doon. Talaga namang totoong merong centennial coronation mass ng Our Lady of Peña Francia. At inimbita ako doon. Sinabi ng kaibigan ko, gusto nyo bang, because this is a milestone, it is historical, gusto mo bang sumali sa misa para alam mo kung anong ginagawa ng mga locals at paano, ano yung klase yung devotion ng mga tao sa ina. So sabi ko, oo. And then, syempre, may kaibigan naman ako sa Naga. May mga kaibigan ako sa Naga. So, binisita ko sila. Kasama nung aking pagpunta doon. And syempre, nandoon na kami. Malapit na ang daet. Sabi ko sa mga kaibigan ko sa daet, magkita tayo. And then, pagdating ko ng Vinsons, pumunta si Mayor sa akin. Sabi niya, meron kaming Takbuan Festival na nangyayari ngayong week na ito, doon sa kanila. Takbuan Festival. Apparently, ito yung festival ng birthday ni Wenceslao Vinsons. So, masaya ako na nagkadugtong-dugtong yung mga schedule na kung saan meron akong mga natutunan at meron akong mga nakausap na mga tao. Ang hindi ko lang nagawa doon, hinabol ko, inattempt ko habulin yung OVP Satellite Office sa Legazpi. Kasi meron kaming mga concerns na gusto ko kausapin sila doon. Pero pagdating ko kasi sa Legazpi, 5:30, nagsarado na yung opisina. Ayoko rin naman mag-antay yung mga tao. So, hindi ko naabutan yon.
Yun ang hindi ko nagawa sa itinerary ko doon sa Bicol region. So, hindi ko na alam. Galit sila kung makipag-usap ako sa tao. Galit sila kung Sure. pumunta ako. Last. Pwede ba? Sorry, when you agreed to run with President Marcos in 2022, did you ever imagine yourself being at the center of controversies and even impeachment rumors less than halfway into your term? Kasali yan sa sit down. Next na yan. Yes, ma'am. Mrs. Chel, follow up. Sorry. Ma'am, you previously said po na 3 Dutertes will be running for the Senate. Magtutuloy po ba kaya ito? Naku, hindi ko alam. Basta naririnig ko lang siya sa mga grupo nila, mga tao na nakabalibot sa kanila na tatakbo daw, naghahanda, tumakbo. Hindi ko lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. Pero if ever, ma'am, you'll be supporting them po. Yes, of course. Nandito ako para sa kanila. In fact, nagtanong na ako sa kapatid ko sa Slate doon sa Davao City, pati yung mga konsehal, tinanong ko sila. Sabi ko, meron ba akong matutulong sa inyo? And then they all said na, wag ka nang tumulong dito, kami nang bahala. Naiintindihan namin na mas marami ng problema kaysa sa amin doon, dito sa Davao City. So, okay lang sa amin. Okay lang kami. Yan yung sagot nila doon. Hingi ng endorsement, wala naman for the 2025 midterm elections. Ano ang advice ni PRD in defending? PRD, talaga, iniisip niyo, magbibigay ng advice yun. Yan, sasabihin lang nun, sapakin mo na yan, sapukin mo na yan, sunugin mo na yan. Ganun lang. PRD is a jarhead, no? Alam naman natin lahat yan. So, kung pupunta kay PRD, ang may expect mo doon ay galit, sigaw, at volcano eruption, ganyan. Ganyan. So, wala siyang advice. Wala naman kasi talaga akong ginawang mali. Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan, dalhin nila sa impeachment, dalhin nila sa korte, sasagutin namin. Yun. Kaya ako very casual kasi masasagot ko kasi lahat ng sasabihin nila. Minsan lang, hindi ako nagsasalita. Kaya mukha siyang walang sagot. Kasi minsan, ayoko na rin magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila actually. Yun yung nakakapagod. Pero kung meron kayong kaaway, maasahan ako. Tawagin ninyo ako. Basta away, maasahan.